Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So, naimbag nga aldaw kada kaya may na ako. So, i-update lang po natin yung project natin dito sa Barangay Salumagi, Panigit Tarlac. So, yung house project natin mga boss. Okay, so ngayon andito tayo sa barak. So makikita nyo malakas yung ulan. So siyempre stop muna tayo. So ayan na yung mga natapos nila. Ika 21 days na po nila rito sa project natin. So ilan yung taon natin, Foreman? Bale mga 12 lahat, buddy. Mga 12 na yung mga taon natin. Pati mga labor, kasama na labor mga boss. So ano yung update dyan, Foreman? Sa linggong ito matatapos na natin yung mga poste at may angat na rin siguro natin lahat yung mga CHB laying. Baka next week pwede na tayong maglagay ng bin, roof bin. Tapos pag nakalagay na tayo ng roof bin, order na natin yung mga trusses para sa bakal, para sa trusses at mga yero na siguro para sa bubong, para mas magandang magtrabaho pag may bubong na agad. Okay, so ano yung mga trusses natin, Foreman? Anong size? Ang size ng trusses natin, yung bottom at top at bottom ay gagamit tayo ng 2x2 by 316. At dito naman sa mga bracing, gagamitan natin siya ng 1.5 by 1.5 by 316 na bakal. Okay, so angular yun, angular. Okay, so zipper links din, no? May zipper links tayo para sa ibabaw, para sa hero. Yun, 2x3 by 0.5 yata yun. Okay, so yan yung susunod na ating gagawin dito mga boss. So makikita nyo dyan, so nakapag poste na sila. So yung iba bali nakabang na yung ibang poste natin dyan. Makikita nyo dito, yan nakabang na. So yung iba hindi pa nabuhusan nabuhusan yung ibang poste natin. So, kasi makikita nyo dyan umulan, so kapilitan na mag-stop muna tayo kasi siyempre mababasa yung mga kasama natin sa trabaho. So hindi tayo pwedeng magpatrabaho dyan, baka magkasakit pa sila. So stop muna. So mamaya sigurong konti pwede nating ituloy yan pag tumigil yung ulan. So andito yung mga kasama natin sa trabaho, kaway-kaway dyan mga guys. Okay, so yan sila. So kasama rin natin si Buddy Jess, special guest. So yan si Foreman. So habang naghihintay si Foreman na tumigil yung ulan, may ginagawa siyang para sa pagdating to, pagtatay ng mga stirrup para sa bin natin. Habang nagtatali muna tayo para sa gagawin nating mga bin. Ito kasi itong ginagawa natin para mas madali mag-cut. I-cut off mo lang yan, mga pagitan ng tali. Para hindi na kailangan ng plies para pagputol. Ay cut off tayo. Dito na lang kakatin yan. Okay, so ganoon, hindi na siya mano-mano mga boss. Bali ginawa ni Foreman para mabilisan. Ginawa niyang ganyan, tapos puputulan niya lang yan, ano niya lang ng cut off natin. So mas mabilis na gawin kaysa sa mano-mano. So mabilis ang trabaho. So yan yung update natin dito sa Barangay Salumagi, Panigit Tarlac. So siyempre wala pa tayong itong isang kalaban kasi natin dito pag umulan, lalo na pag sa layout ng bahay, hindi natin madire-diretso yung trabaho natin. Siyempre maantala rin yung pagtayo natin ng bahay pag ganitong umuulan na. So importante dito mabubungan na at least pag nabubungan ito, dire-diretso pa rin, may magagawa tayo sa loob o kaya dito sa may gilid, makakapagtrabaho pa rin tayo kasi pag oras na may bubong na yan, makakatrabaho na tayo ng maayos. So yun ang natin dito, pag-asa natin dito pag ganitong tagulan, dapat mabubungan na kagad. Okay, so ang makikita nyo dyan dito sa labas, naka day 5 tayong hollow blocks, tapos dun sa loob D4 yung ginamit nating hollow blocks dyan mga boss. Okay, so may iba ka pang sasabihin, Foreman? Antabayanan na lang po natin yung mga susunod na pangyayari mga boss, at bahala na kung ulan man o hindi.
Shout out. So lahat ng nilagay ni Foreman dyan, nakabase yan sa blueprint natin na binigay ni architect. So andyan yung blueprint natin, so binabasa na lang ni Foreman para pag namasyal si architect, makikita niya rin yung mga ginawa dyan ni Foreman kung tama ba o hindi. So andyan nakabase lahat ng nilagay natin dyan, kapal ng hollow blocks, lahat po nakadetalye po dito sa blueprint natin. Nandito rin yung mga detalye ng mga timplada natin, nakalagay din dito lahat. So ayan mga boss, so kung gusto nyo magpagawa ng ganitong bahay, siyempre hindi kami yung gagawa ng plano. Mas maganda pa rin na kumonsulta kayo sa engineer o kaya architect. So sila talaga yung authorized na gumawa ng mga plano. So kaya yung mga nagpapagawa sa akin ng mga plano dyan, hindi po ako authorized na gumawa. Ako, nag-3D model lang ako, pero kinukuha ko rin yung permiso nung ibinibigay ko rin sa architect, pinapasa ko rin yung mga 3D model ko, na lalo na sa buong bahay. Siyempre, i-revise pa ni architect yan o kaya ni engineer, at sila yung mag-ayos ng plano natin. So, ganoon po mga boss. So, hindi po ako yung talagang authorized na gumagawa ng ganitong plano ng bahay. So, yung mga nagpapagawa dyan, mas maganda po na sa architect kayo magpagawa o kaya sa engineer. So, may mga kaibigan din akong engineer o kaya architect, pwede ko rin silang i-recommenda sa inyo sa mga gusto magpagawa. Okay, so yan yung update natin dito sa barangay Salumagi, Panigi, Tarlac. So, hindi natin mapupuntahan doon kasi umuulan. Siyempre, baka mabasa tayo. So, yan muna ang pwede nating may pakita. Okay, so sa susunod na araw, siguro mga boss, ipapakita po namin ni Foreman yung mga natapos nila dito sa loob ng project natin. So, sa ngayon, yan muna. So, sa mga dyan, manood lang po kayo lagi sa mga subscriber natin, sa mga bagong subscriber dyan. Please, paki-subscribe na tong channel natin para ganahan naman kami ni Foreman na magbigay ng idea sa mga natin. Sa mga bashers namin. Ayun, may shoutout daw sa mga bashers namin, mga boss. So, ayan, wala pa naman. Kayo, God bless. Okay, so ayan mga boss. So wala yun lang sabi ni Foreman. So hindi naman kami perfecto talaga sa mga ganitong Siyempre, binibigay lang namin yung idea namin kung ano yung mga alam namin na gawin. So sineshare lang po namin. So kung meron kayong napansin na mali, pwede kayong mag-comment dito para matutunan po natin, para may ibahagi po natin sa ibang nagpapagawa ng bahay o kaysa gumagawa ng ganitong mga project. So yun lang, tulungan lang tayo mga boss. So yung mga bagong subscriber po dyan, paki-inood na lang po yung natin, abangan nyo po yung ibang mangyayari dito sa bahay natin. Sana matapos na para makita nyo kagad. So, subscribe na pa kayo mga boss, paki-pindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin. So, hanggang dito lang muna mga boss. Sa susunod na araw, itutuloy natin itong vlog natin dito sa Barangay Salumagi, Panigi, Tarlac. So, okay. So, hanggang dyan muna mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. See you next week. Magandang araw sa inyo mga boss. So, andito ulit tayo sa Barangay Salumagi, Panigi, Tarlac. So ito mga boss, binaba na ito. Okay, so yan yung ginagamit natin pang ng lupa, pang sud-sud sa Ilocano. Yan. So may dala rin tayong pang sinsil. So yan na yung bahay na ginagawa natin. So mamaya i-update natin yan kung ano yung mga natapos ni Foreman. Okay, so andito tayo sa barracks ngayon. So kasama natin si Foreman. Hello mga boss. Yan o, nagpapakute. Magandang umaga at gabi. So yan, i-update natin Foreman yung natin dito, yung trabaho natin. Sasabihin natin yung mga panbade, mga natapos na. At punta natin yung site para maituro natin yung mga gagawin na ginagawa nila doon ngayon. Okay, so dito makikita nyo rito, ito na yung stirrup natin ng biga sa beam. So ang ginamit natin dyan 9mm para sa roof beam natin yan, roof beam. So, sa roof beam. Tapos yung sa patayo nya
ang tawag doon. Ang tawag doon sa column stirrup. Column stirrup. 12 mm po yung ginamit natin doon. So tara Foreman, tignan natin yung ibang natapos nyo. So dito gumagawa na rin sila ng ng forma para sa beam natin. So si Chef Enzo yung nakatoka. Okay, dito mayroon nag-assemble ng para sa beam. Andun sila. Na-assemble na nila. So meron din yung nagtatabon ng lupa. So andun yung mga ibang kasama natin, tinatabunan nila. So medyo malalim itong tatabunan nating lupa mga boss. So gusto kasi nung may-ari ng bahay, naka-elevate talaga tong bahay niya. Okay. So dito Foreman, ano mga ginawa mo? Ito yung mga natapos natin ngayon, itong mga wall sa labas. Nilalagyan na rin nila ng mga rock beam. Pagkatapos natin dyan, pag nalagyan na natin yung mga beam na buhusan na, papasok na ngayon tayo dito sa loob at magtataas na tayo ng mga sintada sa mga divider ng kwarto at CR. So meron yatang nabago rito na Foreman, no? May mga binago yung si Madam kasi medyo nalilitan sa siya mga CR. Nilipat niya. Yung isang kwarto natin dito sa may tabi ng master ay ginawa na niya ng CR. Tapos itong CR dito sa may isang kwarto, nabago rin. Kasi medyo nalilitan sila. Pero okay lang naman yun, wala namang nabago sa labas. Kunti lang. So sa labas, ano yung nabago, Foreman? Yung bintana ng CR lang dito sa isang kwarto na to. Pero doon sa kitchen, mayroong nabago rin na bintana. Yung dalawang bintana, naging isa na lang. Yung kitchen. Yun, So ito may drawing na kasi ito mga boss. So pag ganyan may nabago dito sa drawing natin, siyempre mababago rin yung itsura niya. So yun, doon ako nag-alala. Siyempre andun na yung perspective natin, maganda na. Dito hindi natin masisigurado kung anong itsura niya ito pag natapos, pag nabago nila yung nasa plano. So nalilitan kasi sila Madam, kaya iniba-iba nila yung itsura ng labas natin pati dito sa loob. So yung perspective natin, so makikita nyo dyan sa screen, maganda na siya. So pag nagbago tayo dyan, siyempre mababago rin yung itsura ng bahay. So yun, doon ako nag-alala sa perspective natin. Sana bumagay din dito sa project natin yung mga binago. So dito sa flooring, so marami pa silang hindi natabon dito. So ilan na ba yung naubos nating buhangin dyan, Foreman? Nasa 8 load na yung nandyan na nakatambak. Badi yung pang-8 na yan, pang-8 load na yan. So naka-8 load na yung bahay na ito. So andyan yung mga natira na buhangin. So yung graba, konti pa lang yata nabawas, no? Nangalatin na rin kasi may kita kalatin na yung naubos natin dyan sa pagbubuhos. So yan yung graba mga boss. So yan yun, higit kalahati na yung naubos dyan. So yung semento, ilan na yung napunta natin dito? Nakaubos na tayo ng pang 300 bags sa itong last na order. Kaya lang kunti na naman yung natitira yata. Baka next week mag-order na naman tayo para So yan lang dito, magastos mga boss. So lalo ngayon, yung bakal po ngayon, tumaas na naman. Sa pagkakaalam ko, tumaas na naman siya ng 20%. Nasa 20 pesos yung itinaas ng mga bakal natin. Tama ba, Foreman, yung sinabi ko? Tama rin, dahil kita naman sa dating resibo at saka bagong resibo ngayon. Talagang tumaas. So kung magpapagawa kayo ng bahay ngayon, siyempre mas mahal na yung mga gastos ninyo pag ngayon kayo nagpagawa. Iwan ko lang kung bababa pa itong mga materyales sa susunod na buwan. So mas maganda sana kung bumaba para makatipid yung may-ari ng bahay. So porsyento lang kami dito mga boss. Kung ilan yung matatapos ng bahay, yung porsyento lang ng labor ang kukunin namin dito. So yan, ang gusto ko lang sana dito, makatipid sila Madam. Kaya lang yung materials ngayon tumataas na. So yan, tignan natin bandaron mga Foreman, no? Sige, tignan natin. Sige. Saan ba tayo dadaan, doon o dito na? Dito na, punta na tayo rito. Dito na tayo dumaan. Pagkita natin yung CR na binago. So ayan yung isang kwarto na ginawang CR.
Saan? Yan. Okay, so dalawang CR na yan mga boss. Yung isa pupunta sa isang kwarto. No? Oh, Tapos yung isa sa master. sa master. Tapos itong isang CR, common na ba to? Common na yan ang common. Ito yung common, to yung pupunta ron. Yung master. Punta nga natin, lapitan nga natin. So binago rin yan mga boss. Sa ano yung dito yan. Saan? Itong CR na ito yan. Ngayon. So maraming nabago rito. So dito ako nag-alala mga boss, baka pag natapos itong bahay hindi na ganun kaganda. Pero gagawin pa rin natin lahat kung ating makakaya. Basta masusunod yung kagustuhan ng may-ari. Kung ano man yung mga sasabihin nila, doon tayo magdidipindi. Ganun din naman kami mga boss. Kung anong gusto nila, ay siyempre susundin na lang namin. So yan lang ang importante lang ng ginagawa na gawin namin dito. Gandahan na lang namin yung trabaho namin, lahat ng asinta, lahat ng finishing. Dapat maganda na yung pagkakatansi para hindi magastos sa materialis pag nagpalitada tayo. Kasi oras na hindi nakatansiyan, hindi nakahulog, pwede tayong maghabol dyan, habulin natin yung palitada. Kung ganitong maganda na yung pagkaka-asinta, so konti na lang yung magagamit nating semento dyan. Halos accurate naman lahat yung mga inulugan nila sa asintada nila. Okay. Okay naman. Tapos yun, ang ginagawa nila ngayon, naglalagay na sila ng beam sa taas. So, yan. Tapos dito sa loob, siyempre meron din yan, Foreman, di ba? Nasa plano niya. Yung mga dapat lagyan ng beam sa loob, ay lalagyan natin. Kasi nasa susunod tayo sa drawing. Okay. So, yan muna yung update dito mga boss. So, marami pa tayong gagawin. So, 25 days na natin ito mga boss sa araw na to. So, ilan sila nagtatrabaho, Foreman? Bali, 12 silang lahat. Pang 13 ako. Yung labor ang mas marami. Yung mason natin na 4 lang. Tapos yung labor 7. Okay, so may masasabi ka pa sa tip dito para sa mga nagpapagawa ng bahay? Importante sa lahat ng mga nagpapagawa ng bahay, mga boss, hindi natin maiwasan yung magastos talaga. Pero nasa gumagawa yan para makatipid yung kunting bilis at saka preparasyon sa mga materialis. Yun ang importante. Oo. Ang mahirap lang kasi dito pag tinipid natin, siyempre itong quality naman ng bahay ang matatamaan. So mas maganda pa rin na sundin natin yung nasa blueprint, yung standard na procedure ng paggawa ng bahay. So yan muna yung update natin dito, Foreman. So kita-kits tayo ulit sa susunod na araw, no? Sige. At tabayanan na lang mga boss natin yung mga susunod pang gagawin natin para may matutunan yung wala pang natututunan. Yung may natutunan na dapat turuan din kami kung anong mas maganda. So ayan, share nyo lang dito mga boss yung mga tip ninyo para may share natin sa ibang nagpapagawa ng mga bahay. Okay, punta muna tayo sa barracks, medyo mainit. So mas mabilis pa sanang matapos ito, boss, kung hindi umuulan, no? Oo, kasi halos araw-araw na kaming inuulan dito ngayon. Mga mamaya na naman, meron na namang ulan yan, buddy. Umpisan yan, alauna hanggang alas 2 eh. So yan mga boss. Naman, hinahabol namin naman yung oras. Ganitong buwan na kasi, hindi na natin alam, hindi natin sigurado kung anong buwan na kasing tag-ulan ngayon. So pasulpot-sulpot na siya, pero parang ngayon parang tag-ulan na lagi dito sa amin, laging umuulan kada hapon. So yan po yung isang nagpapatagal sa trabaho natin. Okay, so hanggang dito muna, no, Foreman. Okay, buddy, ito halian na naman. So ano ba yung ulam ninyo ngayon? Yung dito sa tabang. African dito. So ayan, hindi nakapunta si Foreman dun sa outing namin kasi meron siyang binabantay yung bahay dito. So kailangan siya rito. Hindi ako nakita sa outing, ano? Oo. Okay, wala namang problema doon, basta importante masaya. Sa susunod na lang pag natapos itong bahay na to, saka na lang natin ilabas yung mga kasama natin sa trabaho, no? Oo, para masiyahan din naman sila pagdating sa outing, yun ang panila eh. Inaabangan din nila. Sabi ko naman sa kanila, pagbutihin nyo lang para makatikim din tayo. Okay. Ng dagat. Okay. So yan lang muna yung i-update natin dito sa Barangay Salumagi,
Paniki Tarlac. So sa susunod na araw ipapakita natin yung mga ibang natapos nila rito. So update lang mga boss. So ang ano lang dyan, dapat okay lahat yung layout ni Foreman, di ba Foreman? Okay, so yan. So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe mga boss, subscribe na po kayo mga boss. Tsaka pindot na lang po yung notification bell dito sa baba at ilagay nyo sa on. Okay, so para updated kayo sa mga bagong videos natin. Okay, so hanggang dito lang video natin mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali dito tayo sa Tarlac City kasi canvas tayo ng cement mixer para sa project natin sa Paniki Pangasinan. Ay, sa Paniki Tarlac. Oh, sorry mga boss. Nakakalito. So ito yung pagbibilan natin. So dito lang siya sa Tarlac City. So yung address na ito, ano na yung address na ito? Santa Rosa Road. Santa Rosa Road. Tarlac City. Tapat lang siya ng Shangri-La. Shangri-La Homes. Shangri-La Homes. So ito, may nag-message kasi sa akin, nag-comment na mas maganda na gumamit kami nito para mapabilis yung trabaho natin sa Paniki Tarlac. Okay, so canvas muna natin, tingnan natin kung pero nakita ko na ito sa Facebook. So ito naman nakita kong magandang presyo. Tingnan natin kung maganda rin yung quality niya. So tingnan natin mga boss. So sabi nila mga boss, doon sa diesel nasa 42 Last price. 42 yung last price daw nila doon sa diesel. Pero dito sa gasolina nasa 36 daw, sabi ni sir. Ano yung makina niya sir? China lang po yun. China, pero okay. Okay naman siya. So anong gagasoli? Premium? Premium, regular pwede po. Pwede. Pero anong mas maganda yung ilagay dyan? Unleaded. Unleaded mga boss. Okay, badge? Kunin na ba natin? Tingin mo. Ayun, hindi ko matignan. Gusto mo tumingin pa tayo. Saan ba? Lang nito, alam na nila kung kanila di-deliver. So teka, mag-usap muna tayo. So nakapag-desisyon na si Badinoli. Kukunin na daw namin. Diba Memorial, tapos may water refilling station. Bahay nila Marcelo Luis. So ayan po, binigay sa atin ni Buddy Mac ang cellphone at tayo muna ang magbablog. Bali nire-ready niya na po yung pambayad at kukunin na po natin yung cement mixer. Bali ang napagdesisyonan yung sa gasoline na po kasi mas mura. Medyo mas mahal po kasi yung diesel. Hindi na po tayo mahihirapan sa pag-sketch po kung saan i-deliver yung cement mixer kasi yung nagbenta po sa atin dito, alam niya po kung saan po yung project natin sa Paniki. Yung isang driver po kasi nila taga ron po. So yan yung resibo mga boss. So, 36,500 bali yung 500 yung delivery charge. So yan mga boss, kita-kits sa susunod na video na lang. Starring Noli. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So welcome back to my channel. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga boss. Malaking tulong po yan sa mga katulad namin na nagsisimula pa lang sa YouTube. So yan mga boss, i-update lang po natin yung project natin dito sa sa Barangay Salomagi, Paniki Tarlac. So kasama natin si Foreman. So ayan na si Foreman, ganado na. Araw mga boss. So ayan, ganado na si Foreman. So ano yung mga natapos ngayon Foreman? Na yun ika 30 days? 30 days na natin pero marami na ngayon yung natapos natin. So ilan yung natin dito Foreman? Ilan ba yung taon natin ngayon? Ganun pa rin, 13 pa rin kami pag 13 ako. Okay, so Amazon,
7,000. Tapos dito mga boss, ito na yung binili naming mixer. So dati kasi pag gumagawa ko ng mga bahay, mano-mano o kaya minsan nangungupahan lang kami ng mixer. So naisip ko medyo matagal itong project na to, medyo matagal-tagal. Bumili na lang ako ng mixer natin para mapabilis yung trabaho. So investment pa rin sa magiging project natin sa susunod na mga project. So kailangan din natin yan. So mas mabuting bumili na lang kami para makatipid kami. Okay, so punta na natin Foreman kung ano yung mga natapos. Okay, natin yung mga natapos natin. So ano yung ginagawa nila ngayon Foreman dyan sa kwan? Kukongkriting sila ng Roof beam. So yan na mga boss. Okay, so dito hindi pa sila nakapag-forma rito, no. So okay na. Kasi medyo bitin tayo sa kahoy kaya hindi tayo nakakilos ng medyo maganda-gandang kilos kasi medyo kapos tayo sa kahoy kaya yung mga napupormahan natin binubusan muna tapos babaklasin na naman ulit. Lipat na naman sa iba. Ganun kasi ang ginagawa namin para tuloy-tuloy yung trabaho kasi bitin sa kahoy talaga. Okay, so dito mga boss, makikita nyo rito meron na tayong nakabang na mga para sa canopy. So nakapag-canopy na tayo rito, nakabang na yung mga bakal natin dyan. So yung kapal niyan ang haba niyan pala nasa 40 cm. So lahat yan nakaabang na po siya palibot dito. So makikita nyo dyan meron na rin tong abang hanggang sa likod. Halos lahat ng bintana yan nito may canopy mga boss. Sa veranda at terrace meron din. So dito tayo muna sa sa may side para makita nila yung itsura niya. So ito kasi yung magiging veranda mga boss. Itong banda, terrace. Terrace pala mga boss. Ito yung magiging terrace niya. So makikita nyo rito. So ipapakita ko na rin dyan sa screen yung 3D model ng bahay na to. So makikita nyo dyan. Ganyan yung mangyayari dito sa bahay. Siyempre dito meron na tayong dito inside gutter na so magkaiba yung roof neto dito sa taas. So magkaiba sila. So magkaiba lang ng level. Tapos dito may binago ritong banda. So makikita nyo dun sa nakita nyo kanina doon sa screen. So ditong banda medyo napalitan na yung bintana na dito kasi maliit na bintana dati yan. So may kitchen dati. So pinalitan din na rin dyan. Iniba ng may-ari yung itsura ng bahay dito sa labas. So dito rin sa bandang gilid ganun din. So may naiba rin dyan, di ba Foreman? Meron dito sa itong side na to. Nagpalit yung bintana sa CR at saka dito sa kwarto na first room. Itong room 1. Ginawa namin kasi yung CR dito sa may banda rito, nilipat namin doon, banda roon, kaya doon na siya nagkaroon ng bintana ngayon. Wala na yung bintana dito sa kabila. Mag-isa na lang yung bintana natin ngayon dito. Okay. So makikita na natin yan mamaya pagpasok natin mga boss. So dito sa terrace, tara, Foreman, punta natin sa pasok tayo sa loob. Okay, bali nakapagtabon na sila rito mga boss. So medyo medyo malalim lang itong tatabunan natin. Kasi medyo nag-elevate tayo ng Ito yung elevation. Yan yung elevation niya mga boss. Bali dito yung pinaka-flooring niya. Tie-beam na natin to. Tie-beam natin yan. Siyempre papatungan pa natin yan pag nag-flooring tayo. Okay, so andito tayo sa may salas banda. Ito yung salas nila. Tapos dito yung dining tsaka kusina, no? Kitchen dining. Kitchen dining. So doon banda. So naglagay rin sila ng partition dito. Siyempre may plano tayong ilalagay dyan. Siyempre may TV siguro dyan na ipapagawa sa atin. So makikita na lang natin yan pag nandyan na tayong banda. So andito pa naman tayo sa simula. Okay, dito tayo sa sa kwarto. Room 1 tayo. Sa room 1. Ito na yung CR niya ngayon. Dati nandito siya. Ito banda, portion na to. Ngayon, pinalipat ng mayari, di ginawa ko dito na lang. Kaya yung bintana nito nandun na, hindi na dito. Ay, hindi na dyan. Dati dyan ng panang CR bintana.
itong pintuan na bintana na yan, nandun siya. Ang problema, pinalipat nila, kaya yung bintana na yan lumipat dyan. Galing doon sa kabila. Okay, so yan po yung narito. Dito sa konti na lang yung tatabunan, no? Oo, konti na lang, ito na lang. So ito na yung tatabunan. So nakabang na rin yung mga pipe niya para sa CR. Para sa septic tank na diretso na yan. Okay, so CR kasi ito mga boss, bali ditong banda, may CR din dito. So titingnan natin mga boss. So ito na yung mga boss, yung CR nila sa kabila. So ito yung room 2. So hindi pa sila nakapagtabon pero nakaabang na yung pipe nila dyan. So andito yung dalawang CR mga boss dito sa kabila. Bali ito, ang plano nito, ay nako. Ang CR na to dati nasa beranda. Nilipat natin dito sa room 3 na ito dati. Ngayon naging CR na. Ginawa na natin CR, dalawang CR to. Common ito, tapos yung kabila para sa master. Ngayon sa beranda, wala nang CR doon kasi nandun dati ito, itong common na CR. So yan, ito kasi ang magiging master nila mga boss, ditong banda. So dito na sila magpapasok, yung CR nila papasok papuntang CR, yung banda ron. Tapos ito, CR din ito na common CR. Tapos dito sa kabila, yun yung CR ng master bedroom. So yan mga boss. Tapos siyempre pag wala na tayong dito, gagawa na lang siguro ng exhaust fan dito para dito sa CR nito. Okay, dito sa room 3, ito na yung room 3. So room 4 dati ito, ngayon 3 na lang. So tatlong kwarto na lang, no? Bali tatlo, baka pangatlo ito. Ito na lang. So, bali yung 4 na kwarto naging 3 na lang. Tatlo na lang. Okay, so ito na mga boss. So ang kulang na lang dito, hindi pa sila nakapag-flooring, hindi pa sila nakapagtabon. So ang ginagawa nila rito, inuuna nila itong roof beam. So andyan na sila. So naghahalo sila, meron naghahalo doon, meron taga-buhos dito sa taas. Okay, so dito tayo sa dining. Okay. Ito yung dining natin. Ito yung kitchen. Kitchen dito, di ba? Outdoor na lababo. Okay, so yan. So pagpasensya nyo lang mga boss, medyo maingay yung mixer natin. Okay. Sige, okay lang yan. Okay. Sige, okay lang yan. So ito yung so hindi pa natin makikita masyado, at least nakaporma na lahat ng layout ng floor plan ng bahay. So dito sa labas, ito Foreman? Beranda na yan. Yan yung beranda. Okay. So yung beranda niya dito sa labas. Okay, yan na siya. So tignan pa natin. So andito sila, nagbubuo sila rito. Okay. So yan muna yung pwede natin ipakita rito sa sa project natin sa Barangay Salumage. Okay, so Foreman, ano pa yung pag nagbibim tayo, katulad rin ba dito sa poste natin na meron ding tawag doon yung unang pan? Meron. Anong yung kagaya nun, may mga malalapit na stirrup, tapos talayo siya ng talayo. Ganun din dito sa poste, ganun din ang ginawa natin. Kagaya ng poste yung beam. Kaya lang sa beam natin, pag nakahang, nag-over 4 tayo para matibay. Nagdadagdag tayo ng extra bar. Dinidivide for natin yung haba ng beam, tapos maglalagay tayo ng mga extra bar sa magkabilang side sa baba, side sa taas. Yun ang sinasabi natin, over 4, bagka-bagka. Okay. Tulad ng building, ganun din sa building. Okay, so tansya po Foreman, matatapos nila itong natin, roof beam natin. Tuloy siguro, baka hanggang Sabado, kunti na lang yung natitira sa labas papasok natin tayo dito sa loob kasi may mga beam pa tayo dito sa loob. Yun na yung isusunod namin. Pagtapusin muna natin lahat sa labas kasi yung mga kagaya ng sinabi ko kanina na kulang tayo sa mga kahoy pa rin. Kaya hindi tayo makakilos ng mabilis-bilis pagdating sa taas kasi kulang sa gamit, sa kahoy. Okay, so yan muna yung pwede natin ipakita rito sa
project natin dito sa Barangay Salumagi, Paniki Tarlac. Okay, so may shoutout tayo, Foreman. So punta muna tayo ron para masabi natin mga shoutout. Okay? Okay. So ayan mga boss, so meron tayong mga shoutout. So babasahin ni Foreman tsaka ni Jerome. Si Buddy Noli nga pala, hindi siya makakapunta ngayon kasi nilalagnat po siya, nandun sa bahay niya ngayon. So pagaling ka, Bud. So Galing, Buds. habang wala si Buddy Noli, si Jerome ang nandito. So siya pala yung taga-sagot po natin. Siya yung secretary po natin na hiner ko. Bali pamangkin ko rin siya mga boss. Okay, so shoutout mo na, Foreman. Okay, shoutout natin itong mga subscriber natin. Pinangungunahan po na ni Totski TV Official from Tagbilaran City. Okay, lakas mo, Foreman. Maria Ramos. Para Pagarigan and Ramos family from Libog, Kamiling. Jamie Nobisteras. Kay Romilin Mariano from Santa Ines. Okay, medyo malungkot si Foreman Hindi niya mawala kasi yung boses niya. Arne Klima from Cagayan de Oro City. Okay. May Cervantes from Japan. Okay. Migs Kaakbay from Bulinaw. Mga taga Bulinaw. Pasyal kami dyan sa susunod. Sige, Emily Rosario watching from Israel. Okay. So, Teresita Tagara, Salvador. Okay, si watching kay from Ma'am Spain. Teresita Tagara. Shoutout po sa inyo, So, ma'am. nasa Spain po siya. Okay, ikaw naman, Jerome. Lagi po siyang nanonood mga boss. At saka kay Sir Ragnarok from Malta. So, lagi siyang sumusubaybay sa atin. Shoutout po sa iyo, sir. At kay JR de Guzman mga boss. So, siya yung nagtanong sa akin doon sa kabilang video ko kung paano gawin yung design ng GSMN ngayon. So, ayan, siya po yung nagtanong nun. So, maraming salamat sa iyo, sir. Okay, sana nakatulong yung video na yon sa iyo. Okay, shoutout naman ni Jerome yung mga bagong subscriber natin. Shoutout din po sa mga new subscriber. Si Pretty Woman 168J, Joan Miranda, Clint Mar Jaculan, Rosalyn Quesada, pati rin po kay Marife P. Season, Jobs Alterap, Kim Gold, Grover Cruz, Lin Ann Piauliang, Tres Marias, at kay Samuel Andaya from California. Okay, so yan na po silang lahat mga po. So dito sa Barangay Salumagi, yung project natin dito sa Barangay Salumagi, Paniki Tarlac, siyempre i-update po natin ito sa susunod na week. I-update po natin yan. Ganon din sa yung project natin, house project doon sa Malasigi. So i-update po natin din yan sa susunod na araw. So yan mga boss. So ano pa ba yung sasabihin mo? Gaya ng dati, ako yung nagpapasalamat. Kami po yung nagpapasalamat sa lahat ng aming mga subscriber at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na po kayo mga boss. Okay, so, maraming salamat po sa inyong lahat. So yan mga boss, subscribe na rin po kayo mga boss. Malaking tulong po yan sa amin, kagaya namin na nagsisimula pa lang po sa YouTube. Tsaka manood na rin po kayo, abangan nyo na rin po itong mga video natin para makatulong po tayo sa iba at makatulong din tayo sa mga nagpapagawa ng bahay dyan. Okay? So hanggang dito ng video natin. Okay, pwede nang si Juan Jerome, di pa Jerome, may sasabihin ka? Meron ka ba nga yung girlfriend mo? Shoutout kay Grace Atulin sa Ayan na. So kailan ba yung anniversary ninyo? Tagal po ba? Okay, so hanggang dito ng video natin mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless. God bless.